العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم طيب، السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. unang-una, alhamdulillah, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na ito dahil sa kanyang biyaya sa atin ay binigyan niya tayo ng oras na upang magamit natin sa pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya nitong pag-aaral natin ay sino man ang nag-ikhlas o di kaya yung pag-aaral niya ng Lugha Arabiya ay gawin niyang dahilan upang mas maintindihan niya yung tinatawag na Lugha yung tinatawag na Quran at yung sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o di kaya yung iba't ibang mga ulum, kaalaman patungkol sa Islam. Pag ito ay ginawa niyang dahilan upang maabot niya yung mga iba't ibang kaalaman, ay gagantimpalaan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pag-aaral na ito. At bago natin simulan yung bago nating paksa, ay hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tawfiq na upang maging madali yung ating pag-aaral at yung tinatawag na magkaroon tayo ng kaalaman sa topic na ito, di kaya subject na ito. Type. So, sa nakaraang araw ay nagkaroon tayo ng tinatawag na assignment. Type. So, alhamdulillah, marami sa ating mga kasamahan mula sa ating mga ikhwa at saka sa ating mga akhawat ay halos lahat po yata ay nakapag-submit ng kanilang mga assignment. So, alhamdulillah, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-submit ng kanilang mga assignment. So, patunay po lamang na ay kayo po ay nagpupursige sa inyong pag-aaral. So, alhamdulillah. So, yung assignment po natin ay babasahin natin ng saglit. Yung assignment natin ay dito sa pangalawang exercise. Sabi niya, imla al-farag fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Sabi niya, sulatan mo yung bakante ng yung mga sumusunod na mga bakante, mga blanco dito, ng paglagay ng kalima na munasib, yung bagay sa kanya. Dito sa number 1 ay yung salita dito is ganiyun. Tapos may bakante sa kanya. Yung bagay sa kanya is marami. Kagaya ng pwedeng sabihin natin na at-tajiru ganiyun, at-talibu ganiyun, al-mudarrisu ganiyun, al-waladu ganiyun, ar-rajulu ganiyun, at-tabibu ganiyun. So, sobrang dami po. So, alhamdulillah, lahat po yun ay may mga nakapagsulat po ng mga kalimat na yun. Dito naman sa pangalawa, hulwun. So, yung nababagay dito is marami rin. Kagaya ng at-tufahu hulwun, as-sukkaru hulwun. Taib. So, yun po yung mga kalimat na maaari dito. Dito naman sa maridun, marami rin. Na kagaya ng at-talibu maridun, ar-rajulu maridun, al-waladu maridun, al-mudarrisu maridun, at-tabibu maridun. Taib. At pwede rin sa yung mga hayop. Al-hisanu maridun, al-himaru maridun, al-qittu maridun, at iba pang mga kalimat. Dito sa ladhidun, ganun din yun. Kagaya ng tufah, at saka yung sa sukkar, at saka yung iba pang mga kalimat is bagay sa kanya. Sa panglima naman, sa kalima ng tawilun.
yung mahaba o di kaya mataas. Taib, sabi niya, pwede rin dito yung tinatawag na ar-rajulu tawilun, al-mudarrisu tawilun, al-waladu tawilun, at-tajiru tawilun. Lahat po ay halos pwede sa kanya. Dito naman sa pang-anim, kasirun. Pwede rin dito yung lahat ng mga pangalan na nakuha natin. Al-waladu kasirun, al-qittu kasirun, at-tajiru kasirun. Ito yung kasir, yung parang maikli. Taib. Yung pangalawa ng mga assignment natin is ito. So, taib. Sabi niya dito, ikhtar kalimatan min al-qa'imati ba tunasibu al-kalima allati fil qa'imati alif. Sabi niya, pumili ka ng kalima dito sa ba. Pumili ka, sabi niya dito, na ipapartner mo dito sa alif, qaima alif. Yung qaima, ibig sabihin ng qaima. Sa grupo ng tinatawag na alif. Taib. So ngayon, kagaya ng tinatawag na at-talib. Yung bagay dito sa kanya is kagaya ng maridun. Taib, halos lahat ng mga nagsubmit ng kanilang assignment is alhamdulillah, wala pong nagkamali dito. Alhamdulillah, wala pong nagkamali. Kaya kung mapapansin ninyo, kung nababasa nyo yung bumabalik sa inyo na message doon sa inyong Gmail, ay nandun po yung mga result ng inyong mga assignment. Taib. Dito naman sa dukkan, yung bagay sa kanya is yung maftuhun. Maftuhun. Dito naman sa tufahu, at tufahu is ladhidun. Taib. At tufahu, ladhidun. Dito naman sa ma is harun. Al-ma'u harun. Dito naman sa hajarun, al-hajaru is yung bagay sa kanya is thaqilun. At yung panghuli naman ay al-qalamu. Al-qalamu is yung bagay sa kanya is maksur. Maksurun. Taib. At-talibu maridun, yung estudyante ay nagkasakit. Ad-dukkanu maftuhun, ang tindahan ay nakabukas. At-tufahu ladhidun, ang apple ay masarap. Al-ma'u harun, ang tubig ay mainit. Al-hajaru thaqilun, ang bato ay mabigat. Al-qalamu maksurun, ang ballpen ay naputol. Taib. Ngayon, dito tayo sa ating bagong topic. O di kaya sa bagong lesson natin. Sa pang-apat na lesson natin, ito po yung mga nakalagay dito. Taib, inshallah, babasahin ko. At inshallah, ay magpapabasa tayo. Tsaka tayo papasok sa ating explanation patungkol sa lesson na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bismillah. Ad-darsu rabi'u. Al-baytu fil bayti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu ala al-maktabi. As-sariru ala as-sariri. Ito naman sa baba. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Huwa ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya ala as-sariri. Al-matbakh. Al-matbakhu. Taib. Ulitin ko po, pakinggan nyo ng mabuti yung mga ikhwan natin o diga sa mga akhwat natin na medyo mahina pa silang magbasa. Pakinggan nyo po yung tamang pagbasa para pagbasa nyo mamaya is mababasa nyo ng tama insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ad-darsu rabi'u. Al-baytu fil bayti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu ala al-maktabi. As-sariru
على السرير. أين محمد؟ هو في الغرفة. وأين ياسر؟ هو في الحمام. وأين آمنة؟ هي في المطبخ. أين الكتاب؟ هو على المكتب. وأين الساعة؟ هي على السرير. المطبخ. طيب. Magbababasa tayo siguro, inshallah. Simulan natin kay sa mga sisters natin. Taib, dahil nauna si parang nagbabagad Taib, kay Ukhti Khadija Al-Mustafa. Taib. تفضلي. السلام عليكم أستاذ. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. البيت في البيت، المسجد في المسجد، المكتب على المكتب، السرير. Yung sin dito ay Alam- kabilang siya sa Shamsiya. Yung sin kabilang sa Shamsiya, hindi na babanggit yung lam. sorry. السرير Na على السرير. alas sariri. Direct na po kayo sa sin. Tapos gawin nyo siyang tasdid, may shadda. أيوة. Thank you أستاذ. Taib. Taib. Ipagpatuloy niyo po. Iba na lang Ustaz. Maaf po. Hmm? Iba na lang po Ustaz. Maaf po. Taib. Makikinig lang naman. Taib. Jazakillahu khairan. Dito naman tayo kay Ukhti Wahida. Ipagpatuloy niyo po yung dito sa ba. Saba po. Opo, sa baba. Okay. Bismillah. أين محمد؟ هو في الغرفة. وأين ياسر؟ هو في الحمام. وأين آمنة؟ هي في المطبخ. في المطبخ. نعم. هي في المطبخ. أين الكتاب؟ هو على المكتب. وأين الساعة؟ هي على السرير. المطبخ. طيب. شكرا. Barakallahu fiki, jazakillahu khairan. Dito naman tayo kay Ukhti Siti Makadatar. السلام عليكم أستاذ. Alaikum salam wa rahmatullah. الدرس الرابع. البيت في البيت، المسجد في المسجد، المكتب على المكتب، السرير على السرير. أين محمد؟ هو في الغرفة. وأين ياسر؟ هو في الحمام. وأين آمنة؟ هي في المطبخ. أين الكتاب؟ هو على المكتب. وأين الساعة؟ هي على السرير. طيب, ahsanti, barakallahu fiki. Dito tayo kay Akh Walid. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين محمد؟ هو في الغرفة. Simulan natin sa Ay, alif. غرفة. Dito sa taas. Dito sa taas. Taib. البيت في البيت، المسجد في المسجد، المكتب على المكتب، السرير على السرير. دلوقتي سبعة. نعم. أين محمد؟ هو في الغرفة. في الغرفة. وأين ياسر؟ أي في الغرفة.
وأين ياسر وأين ياسر هو في الحمام نعم. وأين آمنة آمنة. هي في وأين آمنة هي في مطبخ. مطبخ نعم. مطبخ مطبخ. نعم. الكتاب هو على المكتب وأين الساعة هي على السرير. طيب أحسنت بارك الله فيك. Dito tayo kay parang nawala siya, no? Kay saan yan? Si Abdulaziz Vasquez. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saan po magsimula siya sa taas? Sa taas po. Bismillah. Al-baytu fil bayti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu ala al-maktabi. As-sariru ala as-sariri. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Aina Yasirun huwa fil hammam. Wa aina Aminatu hiya fil Aminatu. وأين عامنة هي في المطبخ مطبخ أين الكتاب هو على المكتب وأين الساعة هي على السرير. Ahsan, barakallahu fiik. Ngayon naman ay ipapaliwanag natin inshallah yung mga hindi pa natin na tawag para sa participation ay inshallah sa kasunod nito inshallah makaka-participate din kayo inshallah. Type. Dito sa lesson na ito, marami po tayong bagong mapapag-aralan dito. Kaya hinihiling ko po sa lahat na makinig po kayo ng mabuti. Taib. At kung meron man kayong hindi maintindihan, huwag po kayong matakot, mahiya, magtanong na kasi pwede po nating ulitin yung mga part dito na hindi nyo naintindihan. Taib. Inshallah, focus kayo dahil may mga bago tayong mapapag-aralan dito. May mga bago tayong mga pattern pagdating sa paggawa ng sentence. Taib. Dahil pag hindi mo alam yung mga pattern na ito, yung pagkakaiba-iba dito, ay pwedeng mahirapan ka sa gawa o di kaya gumawa ng mga sentence. Taib. So, dito po sa may mga ugnayan po ito sa mga salita o di kaya dun sa mga lessons na mga nauna sa atin. Kagaya na lamang ng kalima na may pumasok sa kanya na alif at saka lam. Yung kalima na may pumasok sa kanya na alif at saka lam. Na kung saan pag yung kalima ay pumasok sa kanya yung alif at saka lam ay mag-iisa na lamang po yung kanyang tinatawag na dhamma. Hindi na po siya dhammatain. Taib. At pangalawa, kung maalala ninyo, nakuha natin yung huruful qamariyah at saka yung huruful syamsiyah. Yung faida po doon upang matulungan tayong mabasa yung mga kalimat na may pumapasok na alif at saka lam. Paano natin babasahin yung kalima na nagkaroon siya ng alif at saka lam? Kailan mababasa yung lam? Kailan naman hindi mababasa yung lam? Lahat po ng nakuha natin doon sa mga nauna ay lahat po sila ay may connection sa mga bago nating mga lesson inshallah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na dito. So, yun po.
doon sa huruful qamari at syamsiyah ay may connection po siya pagdating sa pagbabasa. Kailan mo mababasa yung lam, kailan hindi mo mababasa yung lam. Time. Ngayon, sabi dito, al-baytu fil bayti, al-masjidu fil masjidi, al-maktabu ala al-maktabi, as-sariru ala as-sariri. Kung mapapansin ninyo, sinabi natin dati na yung original ng salita ng Arabic, yung kalima ng Arabic, ay parati po siyang damma yung kanyang haraka. Parati pong damma yung haraka niya sa dulo. Kagaya ng baytun. Nagiging mag-isa na lang yung damma kung meron na siyang alif at saka lam sa unahan. Taib, yun po yung una yung katandaan dito. Yung original is dammatain. Dalawang damma. Pag may alif wala, mag-isa na lang yung damma. Ngayon, kung mapapansin ninyo, sabi dito, al-baytu fil bayti. Yung bait dito is damma yung kanyang haraka. Pagdating naman dito, fil bayti na naging kasra na. Naging kasra yung kanyang haraka. So, ngayon, magtatanong ka kung bakit siya naging kasra. Okay? Yun ang sinasabi ko sa inyo, yung original ng kalimat is damma. Magiging kasra lang yan kung may dahilan. Magiging fatha lang yan kung may dahilan. Magiging sukun lang yan kung may dahilan. So ngayon, hahanapin natin yung dahilan bakit naging kasra. Kagaya ng masjid, al-masjidu, naging al-masjidi, naging kasra na. Al-maktabu, al-maktabi, naging kasra na. As-sariru, as-sariri, naging kasra na. So ngayon, ano yung dahilan? Dahil sinabi natin, original damma. Pag naging kasra, may dahilan. Naging fatha, may dahilan. So ano yung dahilan bakit naging kasra? Yung dahilan po na bakit naging kasra, dahil po ay tinatawag na, dito po sa tinatawag na yung fi at saka yung ala. Yung fi at saka yung ala. Taib? Yung fi at saka yung tinatawag na ala. Yan po yung dahilan kung bakit po naging kasra yung mga nasa dulo ng mga salita, ng mga kalimat. Taib. Ano po yung kakayahan ng mga huruf na ito? Yung fi at saka yung ala at saka yung mga iba pang niyang mga kasamahan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, makukuha natin. Yan po yung tinatawag na huruful jar. Huruf al-jar. Huruf al-jar. Hurufu al-jarri. O di kaya kung yung huruf marami, kung ginawa mo siyang mag-isa lang, harful jar. Taib. Yan po yung tawag sa kanila. Ngayon, pag pumasok po yung mga huruf na ito, pag pumasok po sa mga kalimat, nagkakaroon po ng pagbabago sa kahulugan. Pag sinabi nating al-baytu, ang bahay. Ngayon, pag pumasok po yung mga huruf na ito, ay nagkakaroon po siya ng pagbabago sa kahulugan niya. Hindi lang po sa kanyang itsura, kung hindi pati po sa kanyang kahulugan. Yung, para mas maintindihan ninyo, yung tinatawag na fi, o di kayong huruful jar, tinatawag po ito sa Tagalog na pang-ukol. Sa English naman is preposition. Yan po yung tawag sa kanya. Taib. Sa Arabic naman ay harfu jar rin o di kaya huruful jar. Taib. Ngayon, ang kahulugan po ng fi, yung isa sa kahulugan niya, basic na kahulugan ng fi, ay nasa loob. Nasa loob. Pag sinabi natin fil bayti, nasa loob ng bahay. Yung fi na yan, dalawang harf lang po yan, pero yung kahulugan niya is kaya kanyang ipasok sa bahay. Kaya kanyang ipasok sa bahay. Kagaya na lamang din ng dito sa fil masjid. Kaya kanyang ipasok sa masjid.
Dito naman sa ala, yung ibig sabihin po ng ala ay nasa ibabaw, nasa itaas. Alal maktabi, nasa itaas ng, o di ka nasa ibabaw ng misa. Kaya kanyang ipatong sa taas ng misa. Taib. Alas sariri, yung ala, as-sarir, yung sarir ay higaan. Kayang-kaya kanyang pahigain sa tinatawag na sarir, sa higaan, sa pamamagitan lamang ng mga huruf na ito. Ito po ay nagbibigay ng magandang kahulugan sa mga salita. At yung mga huruf na ito, lagi niyong tatandaan, ay wala pong ibang susunod sa kanya maliban na lamang sa mga pangalan, either pangalan ng tao, pangalan ng mga bagay. Taib, hindi po siya, dahil po sa wikang Arabic is tatlo lang po yung tinatawag na mga salita ng Arabic. Yun po ay pangalan, yung tinatawag na gawa, yung gawain, at saka yung mga huruf na kagaya nito. Tinatawag sa Arabic na ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Yung salita ng Arabic, hindi na po siya lumalabas sa tatlo na yan. Yung tatlo na ismun, tsaka fi'lun, at saka harfun. Taib. Yung luga Arabiya hindi na po siya lumalabas. Yung mababanggit natin, yung mabibigkas mo habang nagsasalita ka ng Arabic, either isim, either fi'il, or harf yung lalabas. Wala na pong pang-apat, hindi rin pong pwedeng bawasan. Taib. So yun po yung tatandaan ninyo. Ngayon, pag may harf na harfu jar, wala pong ibang susunod sa kanya maliban na lamang kung yung isim. May mga situation na may sumusunod sa kanya na kagaya ng fi'il, pero bihira lang po yun. As a basic na pag-aaral, ang ilalagay niyo po sa inyong isipan is yung fi, wala pong ibang susunod sa kanya maliban na lamang yung isim, mga pangalan ng tao or pangalan ng mga bagay. Taib. Ngayon, sabi niya al-baytu fil bayti. Ang bahay nasa loob ng bahay. Al-masjidu, ang masjid, fil masjidi, nasa loob ng masjid. Al-maktabu, ang misa, alal maktabi, nasa ibabaw ng misa. As-sariru, alas sariri, as-sariru, ang higaan. Alas sariri, nasa ibabaw ng higaan. Taib. So yun po yung tinatawag na huruful jar. Ang kayang gawin po ng huruful jar ay kaya niyang ikasra yung pangalan na susunod sa kanya. Kagaya ng ginawa niya sa bait, kagaya ng ginawa niya sa masjid, al-maktab, as-sarir. Ginawa niyang kasra. Yung original na pagiging dhamma niya naging kasra na. Dahil sa mga huruf na yan. Yan po yung kakayahan nila. Kaya nilang ikasra yan. Taib. So yun po yung una nating part ng ating lesson 4. Dito naman tayo sa pangalawang part. May mga bago tayong mga kalimat dito. Kagaya ng sabi niya dito, ayna Muhammadun. Yung ayna po, yung kahulugan po nung ayna, nasaan? Sa sa basa ng Tagalog, sa wikang Tagalog ay nasaan? Ayna. Nasaan? Ayna Muhammadun. Nasaan si Muhammad? Ngayon, sa wika ng Arabic, o di kaya kahit sa wika natin, minsan, pag tinatanong tayo, nasaan si Muhammad? Minsan, sa pagsagot natin ay hindi na natin binabanggit yung pangalan na binanggit ng nagtatanong. Pag sinabi natin, nasaan si Muhammad? Nagdadirect na po tayong magsagot na siya ay ganito. Siya ay nasa bahay. Siya ay nasa masjid. Example. Hindi na po natin siya inuulit na. Pero dapat yung original niya is parang nagsasabi na tayo na
si Muhammad ay nasa bahay. Pero dahil ayaw nating ulitin yung pangalan ni Muhammad, pinapalitan natin siya ng kalima na siya rin yung tinutukoy doon. Pag sinabi natin siya ay nasa bahay. Taib, ay na Muhammadun, nasaan si Muhammad? Sabi niya dito, huwa fil ghurfati. Bagong salita po yung ghurfa. Kasra po yung haraka niya sa dulo. Bakit? Dahil sa fi. Yung ghurfa ay kwarto. Yung kwarto. Yung room. Taib, yan po yung kahulugan ng ghurfa. Sabi niya, nasaan si Muhammad? Huwa fil ghurfa. Yung huwa dito ay nangangahulugan ng siya. Siya ay nasa ghurfa. Anong maintindihan natin na siya ay nasa ghurfa? Dahil dun sa fi, nangangahulugan siya na nasa loob, ibig sabihin si Muhammad ay nasa loob ng ghurfa, ng kanyang kwarto. Siya ay nasa loob ng kwarto. Taib, wa ayna Yasirun. Yung waw dito ay siya yung tinatawag na parang sinasabi at sa Tagalog pa. Yung tanong dito, nasaan si Muhammad at nasaan si Yasir? Taib, kung sa Tagalog, sa English pa, and. Taib, wa ayna Yasirun, at nasaan si Yasir? Yung Yasir, pangalan ng tao. Sabi niya, huwa fil hammami. Siya ay nasa loob ng hammam. Yung hammam, yung palikuran, yung CR. Taib, nasa loob ng CR. Sabi naman niya dito, wa ayna Aminatu. Yung Amina pangalan ng tao. Amina, kasra yung mim. Amina. Mataas yung pagbasa ng alif. Amina. Taib, nasaan si Amina? Sabi niya, hiya fil matbakhi. Siya ay nasa kusina. Nasa loob ng kusina. Taib, yung matbakh ay kusina. Base sa makikita nyo sa larawan, yan po yung matbakh, yung kitchen. Baka alam kung tama ba yung ano. Taib, yan yung matbakh. Yung matbakh po magkaiba po sa mat'am. Yung matbakh, yan yung lugar kung saan nagluluto, naghahanda ng iluluto. Pero karaniwan po ay dyan po yung lugar kung saan nagluluto yung nagluluto. Yung mat'am naman, yun yung lugar kung saan kumakain yung tao. At least alam nyo kung ano yung kahulugan ng matbakh. Taib. Ngayon, sabi niya naman dito, aynal kitab. Aynal kitabu. Aynal kitabu. Sabi niya, huwa alal magtabi. Siya ay nasa ibabaw ng misa. Taib. Sabi naman niya dito, wa ayna sa'atu. At nasaan naman ang yung sa'a, yung relo. Hindi kayo yung ano ba sa Tagalog? Orasan. Yung basta yung relo. Yung tumitingin ka ng oras. Yung ginagamit sa ng oras. Taib. Sabi niya, hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Siya ay nasa ibabaw ng kama. Sa ibabaw ng higaan. Taib. So yun po yung mga kahulugan nito at yung mga bagong mga salita natin ay nandyan po. Taib. Bago tayo humingi ng mga katanungan sa ating mga ikhwa at sa ating mga akhawat, may gusto lang po akong linawin dito patungkol po dito sa yung kalima na huwa at saka yung hiya. Taib. Kailangan nyo po itong maintindihan dahil kadalasan po ito nagagamit sa pagsasalita ng Lugha Arabiya. Taib. Meron po tayong kalima na huwa at saka hiya. Huwa at saka hiya. Nangangahulugang, pares lang sila ng kahulugan, siya. Pag tao, siya. Kung bagay naman, parang ganun din. Siya din yung kahulugan niya. Pag tinanong, nasaan yung ballpen mo? Siya ay nasa ibabaw ng misa. Pwede ba sa basa ng Tagalog? Ganun din po ba sa mga master ng Tagalog dyan?
mabihasa sa luga at saka lugiya. Type. Ngayon, kanino mo gagamitin yung huwa at saka yung hiya? Yung huwa po ay ginagamit siya ginagamit po siya sa panglalaki. Sa lalaki. Type. Yung ginagamit po yung huwa sa lalaki. Lalaki na. Bakit tayo lalaki. Ginagamit din po siya sa isa. Kailangan isa lang yung sinasabi mong huwa. Type. Ginagamit din po siyang sa pangalan ng bagay. Bagay. Yung dalawang yan ay lahat yan kondisyon ng dalawang ito. Dito sa huwa at sa hiya. Ibig sabihin yung huwa pwede mong gamitin sa lalaki. Yung hiya naman ay para sa babae. Babae. Kagaya ng tanong dito na sabi niya Amina. Dito sa taas. Ay na Amina to. Sabi niya hiya. Yung hiya dito ay siya yung pumalit sa pangalan ni Amina. So yung ginamit huwa, hiya. Pag babae po yung itinatanong sa iyo tapos papalitan mo yung pangalan ng babae, yung ipapalit nyo po ay hiya. Pero pag lalaki naman, yung ipapalit nyong panghalik, tinatawag ito sa Tagalog na panghalik. O di kaya yung huwa sa Arabic tinatawag itong damir. Damir. Tinatawag siyang damir. Inshallah mas maiintindihan niyo po ito ng malinaw pagdating natin doon sa kanya mismong bab. Yung importante lang dito yung kahulugan niya. Itong mga katawagan niya inshallah is madadaanan natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Yung pinaka-importante lang dito yung kahulugan niya. Kung kanino siya ginagamit, yung dalawang ito. May mga kasamahan po ito. Pero as a basic, sa simula is kailangan natin yung tawag nito, kailangan natin paliwanag, malaman inshallah subhanahu wa ta'ala. Type. Yung huwa at saka hiya, ginagamit siya sa pang-isa lang. At saka pwede siyang gamitin sa pangalan ng tao, pwede siyang gamitin sa pangalan ng mga bagay. Kagaya na alam mo ng huwa, ginamit siya una sa pangalan ng tao. Kagaya na ay na Muhammad, sabi niya huwa. Huwa fil ghurfa. Ngayon naman sabi niya ay na kitabu, ay na kitabu. Sabi niya huwa. Huwa na naman ginamit. Na yung kitab is hindi pangalan ng tao, kung hindi pangalan ng bagay. Pangalan ng bagay. Tayo, ganon din sa hiya. Pwedeng gamitin sa pangalan ng tao. Kagaya ng ay na Aminatu. Sabi niya hiya. Sabi niya hiya. Siya ay nasa matbak, sa kitchen, sa kusina. Ngayon, ginamit na naman siya sa pangalan ng bagay. Kagaya ng ay na as-saatu, na saan ang relo, saan ang orasan. Taib, sabi niya hiya. Tingnan nyo, hiya yung ginamit. Dahil pwede po siya sa tao, pwede po siya sa bagay. Yung huwa ginagamit sa lalaki, yung hiya ginagamit sa babae. Ganyan po yung paggamit ng huwa at saka hiya. Meron ding importante na mas maintindihan ninyo pagdating dito sa kalima na bagay. Dahil yung huwa at saka hiya, ginagamit po siya sa bagay. Pwede siyang gamitin sa pangalan ng bagay. Ngayon, meron po kayong dapat mapansin dito. Dahil kailan mo gagamitin yung huwa at saka hiya sa mga pangalan ng bagay? Ganito po yung pinaka-madaling paliwanag. Yung huwa po, ginagamit siya sa pangalan ng bagay kung yung bagay na yun is hindi siya nagtatapos ng ta'al marbuta sa panglas. Hindi siya nagtatapos ng ta'al marbuta. Ibig sabihin, hindi siya dito nagtatapos. X siya dito. Yung hiya naman, ginagamit siya sa nagtatapos ng ta'al marbuta.
Mga ganyan, yung nagtatapos ng ganito. Dito naman is check. Ano yung example niya? Para mas maintindihan. Kagaya na lamang ng, dito tayo sa bagay dito tayo sa Ainal Kitabu. Yung tinatanong dito, kitab, pangalan ng bagay. Kung papansinin ninyo, wala po siyang taal marbuta sa dulo. Wala po siyang taal marbuta sa dulo. Kung ganun, hindi po pwedeng gamitin sa kanyang hiya. Kaya yung ginamit dito is huwa. Dahil ginagamit yung huwa para sa mga pangalan na hindi nagtatapos ng taal marbuta. Yan po yung pinaka-importante. Ngayon naman, dito sa Aina as-sa'atu. Yung kalima na as-sa'a, pangalan ng bagay. Pangalan ng bagay. Ngayon, yung kalima na ito, nagtatapos siya ng taal marbuta. Kung mapapasin nyo, nagtapos siya ng taal marbuta. Ngayon, ano yung gagamitin? Huwa or hiya? Yung ginamit po dito is hiya. Yung ginamit po is hiya. Dahil yan po yung pattern niya. Para mas maintindihan ninyo. Hindi na po natin pinaliwanag yung tinatawag na sa lalaki at sa babae dahil kahit po may taal marbuta, yung pangalan ng lalaki, kaya ng Hamza to, huwa pa rin yung gagamitin mo. Kung example yung Muhammad, papalitan mo siya ng Hamza to, kaya may nagpapangalan ng Hamza, o di kaya Talha, kahit po may taal marbuta siya dahil pangalan siya ng tao, ng lalaki, huwa pa rin yung gagamitin sa kanya. Doon lang po nagka-diferensya sa tinatawag na pangalan ng bagay. Kailangan kung yung pangalan ng bagay, pag walang taal marbuta sa kanyang hulihan, is yung gagamitin mo is huwa. Pag yung pangalan ng bagay is nagtatapos siya ng taal marbuta, yung gagamitin mo hiya. Type. So, sana po ay naintindihan. At kung meron po kayong mga katanungan, is maaari po kayong magtanong. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. So yung mga nagsasala ay maaari po ninyong pagkatapos nyo pong magsala is bumalik po kayo kung maabutan nyo pa. Tapos yung mga hindi nyo nasalihan na mga part, is pwede nyo pong balikan doon sa Telegram natin. Dahil alhamdulillah may mga doon sa mga nag-organize ng pag-aaral na ito ay nagsagawa sila ng pagre-record ng ating mga aralin, mga lessons natin upang maaari nyong balikan pag meron kayong hindi naintindihan, meron kayong hindi napasukan. So, yung kinakailangan lang ay mag-download po kayo ng Telegram dahil doon po sinesend yung mga video dahil hindi po yung matataas po na video ay hindi po pwede sa Messenger, sa WhatsApp at saka sa iba't ibang mga pwedeng pagsendan ng mga video kasi limited lang. Pero sa Telegram is pwede pong mag-send ng mataas yung video. Okay? So ngayon, tatanggap tayo ng mga katanungan patungkol dito sa ating na discuss na pag-aralan sa araw na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sino po yung may mga katanungan dito? Si Ukhti Khadija, meron yata siyang katanungan. Wala Tad, kanina lang nakataas, tarik, hindi ko may baba. Taib. Yung ibang mga ikhwan natin dyan, ibang mga akhawat, meron po ba kayong katanungan? Meron kayong nalilituhan dito na pwede maaari nating ulitin? May part dito na gusto mong linawin? Huwag po kayong mahihiyang magtanong. Huwag po kayong mahihiyang magsabi na ulitin mo yung dito banda. Okay? Type. So, kung malinaw na po sa lahat, ay dito tayo sa tamrin, sa exercises niya. Dito sa number 1. Ito yung number 1 na exercise. Sabi niya, ajib anil as'ilati al-atiya. Sagutan mo ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, aynal kitabu. Sino po yung makakapag sagot?
Sino po yung makakabigay ng sagot? At sana po yung sagot ay ilalabas natin dito na sa mga sagot dito. Kasi marami po tayong mga kalimat na nakuha. Dito masusubukan sino yung may memorize ng mga kalimat at sino naman yung hindi nakapag-memorize ng mga kalimat. Taib. So simulan natin kay Ukhti Wahida. Aina al-kitabu? أين الكتاب؟ هو على المكتب. Huwa alal maktabi. Pwede pong ibang kalimat, ibang kalima yung gamitin natin sa maktab. wait lang. هو على كرسي. Alal kursiyi. Yung ala, yung Kursi. kakayahan po yung ng ala is ikakasra niya yung salita, yung dulo ng kalima. Yung kursiyo magiging kursiyi. Tayyib, ahsanti, barakallahu fiki. Al-kitabu huwa alal kursiyi. Bakit po, Ukhti Wahida, bakit po huwa yung ginamit mo dito? Ha? Maaari niyo po bang sagutin bakit po huwa yung ginamit niyo dito sa Ainal kitabu huwa ala sariri? Kasi Ha? bakit yung kursi kasi siya. Hindi po namin marinig. Kasi nagkakaano po yung signal. Putol-putol. Opo. Kasi At ngayon, parang okay na. Sige, maaari mo bang ulitin? huwa ang ginamit ko kasi yung kursi ay bagay. Pwede? Medyo malapit na lumayo. Taib. Ha? Ala kulli hal. Yung huwa po ay siya po yung pumapalit doon sa pangalan ng tanong. Yung nasa tanong po ay kitab. Ngayon, dapat po yung sagot natin al-kitabu. Dapat po kasi yung sagot natin ganito. Al-kitabu ala Huwa. as-sariri. Ganyan. Ganun. As-sariri. Ganyan po sana yung sagot natin. So, sa Dapat wala napag-aralan yung natin huwa. sa pattern, yung napag-aralan natin sa pattern, pag sumagot tayo is pwede na nating palitan yung kitab ng huwa. So, magiging huwa alas sariri. So, ngayon, saan babalik yung huwa? Nakabase sa dito sa kitab, hindi sa sarir. Taib? Okay po. Shukran po. So, yan po yung original niya. Yung huwa po, siya po yung pumapalit doon sa kitab upang hindi mo na ulitin sa pagsagot. Sa mga ibang mga ikhwa dyan, akhawat, yun po yung pattern natin. Makakakuha po kayo ng faida sa pagkoreksyon natin kay Ukhti Wahida. Jazakallahu khairan sa kanyang pag-participate. Barakallahu fiki ya Ukhti Wahida. Ngayon, dito naman tayo kay Ukhti Junaida. Parang may mga nagbaba ng kamay. Parang natakot na. Tahib. Kay Ukhti Junaida. Sa number 2. Assalamualaikum. Assalam. Ayna Muhammadun. Alaikum salam. Ya Ukhti Junaida. Ayna Muhammad. Saan mo tinago si Muhammad? Aina Muhammadun? Nasaan si Muhammad? Huwa fi masjidi. Huwa? Kailangan po dito sa yung pinaka-basic po. Pag naggamit tayo ng fi or ala, kailangan po yung susunod sa kanya na kalima is meron po siyang alif at saka lam. Kagaya po ng mga nasa mga example niya. Halos lahat po may alif wala. So pag gumamit ka ng masjid, kailangan sasabihin mo fil masjidi. Lalagyan mo ng alif at saka lam. Wade? Naintindihan po ba? Naam po. So bakit huwa yung ginamit mo dito? Si Muhammad ay tao. Siya ay tao. Yung kung si Amina pala, hindi tao? Ay, tama po. Si Muhammad ay lalaki. Lalaki. Tapos yung Muhammad, Muhammad walang pamarbuta. Wala na po siyang koneksyon sa taon marbuta. Sapat na po yung dahilan na siya ay lalaki.
نعم طيب Tinitingnan po lang yung dahilan ng ta'al marbuta kung pangalan ng bagay. Pero pag pangalan ng tao, sapat na po yung sasabihin natin na makikilala natin na siya yung lalaki, siya ay lalaki. Kaya gagamitan natin siya ng huwa. Taib, ahsanti barakallahu fiki. Lagyan niyo po ng mga sagot yung mga aklat niyo dyan, kung saan kayo nagsusulat, para pag nag-review kayo, may babalikan kayo na sagot sa mga ganitong katanungan. Taib, ahsanti barakallahu fiki ya ukhti Junaida. Dito naman tayo sa pangatlo, kay ukhti Salaman. Taib, sa number 3. Ayna as-sa'atu? Alaikum salam wa rahmatullah. Nasaan daw yung sa'a? Saan mo tinago? Saan mo nilagay? أين الساعة؟ Naam. الساعة في Naam. في الحقيبة. Fil hakiba. So yung hakiba ay hindi pa natin nakuha. Opo. Taib, Wala po akong naisip na. wala kang naisip. Pwedeng nasa tawag nito, nasa loob ng bahay, nasa ibabaw ng misa, nasa ibabaw ng الساعة في البيت. fil bait, nasa loob ng bahay, pero hindi mo lang alam kung saan banda. Taib, as-sa'atu fil baiti. Kaso medyo tama yung sagot mo, pero meron po tayong pattern na pag sumagot tayo, pwede po nating hindi na ulitin yung sa'a. Ano po ngayon yung ipapalit natin sa sa'a upang makuha natin yung pattern na pag nagsagot tayo, hindi na maulit. Taib, هي في البيت. hiya fil baiti. Hiya fil baiti. Sabi ni Ukhti Salaman, sabi niya hiya. Sabi niya hiya fil baiti. Fil baiti. Ahsanti barakallahu fiki. Bakit hiya po yung ginamit mo dito? Hiya po yung ginamit ko kasi po yung kalima na as-sa'a ay pangbabae po. Pang babae. Yun yung tawag nito, yung katawagan niya sa ibang basan ng Lugha Arabiya. Tama po yun. Pero as a beginners, may mga beginners tayo dito. Napapansin ko parang advanced kaunti. May mga beginners tayo dito. Sapat na muna tayo sa yung dahilan meron siyang ta'al marbuta. Opo, may ta'al marbuta. Yung sabi mo pong pambabae, yun po yung sa Arabic na muthanna, muannas. Tawag na muannas, pambabae. Kasi sa Lugha Arabiya, yung mga pangalan ng babae at saka yung mga pangalan na may ta'al marbuta, tinatawag silang pangbabae. Kahit bagay siya, tinatawag siyang pangbabae dahil doon sa kanyang ta'al marbuta. Pero inshallah, darating tayo dyan. Sapat na muna tayo sa dahilan na meron siyang ta'al marbuta. Taib, wadih. Jazakillahu khairan. Dito naman tayo sa pang-apat. Sabi niya, Ayna Yasirun. Ayna Yasirun. Taib, dito tayo kay Ukhti Khadija Alonto. Parang kanina pa to, inshallah. Ayna Yasir. Ayna Yasirun. Nasaan daw si Yasir? Saan mo siya pinapunta? Inutusan mo ba ito sa tindahan? Or inutusan mo ba itong Taib? Saan mo ba ito tinago? Taib? Saan na si Ukhti Khadija Alonto? Ayna Yasirun. Parang wala yata siya. O di kaya mahina yung signal. Dito na tayo kay Ukhti Alona. Kay Ukhti Alona. Sa number 3. Nasaan daw si Yasir? Baka nandun sa inyo. Wala doon kasi kanila Khadija eh. Baka nandun kanila Ukhti Alona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayna Yasiru?
Aina Huwa fil Yasirun. masjidi. Huwa fil masjid. Aina Yasirun? Huwa fil masjidi. Taib, Masya Allah. Ahsanti, barakallahu fiki. Sabi niya ay si Yasir nasa masjid. So ngayon wala doon kanila Ukhti Khadija, ngayon doon pala sa masjid. Taib, bakit po huwa yung ginamit mo dito? Huwa po kasi ya Sheikh kasi nga si Yasir po is lalaki. Siya ay Ang huwa lalaki. po ay ginagamit po siya sa damiron po siya sa lalaki. Sa lalaki. Taib, ahsanti, barakallahu Opo. fiki. Tama po yung sagot niyo po. Taib, ngayon dito naman tayo kay Akh Abdul Aziz Vasquez. Yung mga hindi nagtaas ng kamay dyan, inshallah tatawagin namin kayo. Marami pong hindi nagtaas ng kamay. Taib, kay Akh Abdul Aziz Vasquez sa number 5. Baka daw kasama mo si Amina. Nasaan daw si Amina? Sabi niya, ay na Amina to. Pakiusap po kay Ukhti Alona. Paki-off po ng mic. Taib, syukran. Taib, Akh Abdul Aziz. Bismillah. Aina Aminatu. Naam. Hiya fil ghurfati. Hiya fil Ghurfati. ghurfati. Siya ay nasa loob ng kwarto. Kaya pala hinanap nila nasa loob pala ng kwarto. Taib. Taib, ahsan. Bakit po hiya yung ginamit mo dito, hindi huwa? Sa kadalanan po ay yung Aminatu ay pambabae po. Kaya Pangalan ginamit po ng siya babae. ng damiro na hiya. Taib, ahsan. Pangalan po ng babae. Ngayon, sabi mo ay si Amina ay nasa ghurfa, di ba? Naam. Taib. Tatanungin natin ngayon si Walid. Kung totoo bang nasa ghurfa si Amina. Ya Walid, Amina to fil ghurfa? Si Amina ba ay nasa ghurfa? Naam. 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 Tapos, gano'n din po yung pattern niya. Naam lang po yung nakadagdag. Sabihin po natin naam dahil po sa alif. Naam. Tapos, may kama po siya, yung tawag nito. Tinatawag sa Arab ng fasila. Naam. Tapos, hiya. Fil. Hiya fil. Mada. Fil ghurfa. Taib. Tama ba? Akh Abdul Aziz, Khalid, Walid. Parang mahina Naam, yung- Sheikh. So ngayon ay pinatunayan mo na si Amina talaga ay nasa ghurfa. Kagaya ng sinabi ni Akh Abdul Aziz. Taib. Ngayon naman ay dito tayo sa kay kanino? Kay Saaduddin. Nag-comment siya. Siya na lang yung tatawagin natin. Ikaw na muna, Sheikh Saaduddin, sa number 7. Kung okay po yung lagay nyo dyan, maganda yung signal, maganda yung position nyo dyan. Sa number 7 po, Ayasirun fil matbakhi. أيسر في المطبخ؟ لا هو في المسجد مسجدي. La. Dahil po dito sa alif, yung alif ul istifham, kailangan po yung sagot dito magsisimula sa naam or la. So yung sabi po ni Akh Saaduddin, sabi niya la, huwa. Bakit po huwa yung ginamit nyo dito, Sheikh? Fil masjidi. لأن مذكر يا شيخ. Dahil yung tinatawag na dahil si Yasir ay lalaki. Taib. Dahil si Yasir ay lalaki. Taib, ahsant, barakallahu fiik. Ngayon naman, dito tayo sa pang-8. Sa pang-8.
Dito tayo sa mga hindi pa nagtaas ng kamay. Kasi dahil siya nagtaas ng kamay doon sa madali, dito tayo sa mahirap. Okay. Kay Nur Hanifa. Kay Ukhti Nur Hanifa. Nandyan ba siya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabi niya dito, man fil ghurfa. Sino do yung nasa loob ng kwarto niyo? Muhammad fil ghurfati. Ghurfati. Man fil ghurfa. Man fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Dito po, may pagbabago po sa pattern. Sa 8 hanggang 11. Kaya sinasabi ko sa inyo, kailangan niyo ng tarkiz, focus, upang masubaybayan ninyo o di kaya mapansin ninyo yung mga pagbabago sa pattern natin. Ngayon parang naiiba sa pattern yung 8, 9 hanggang 11. Sabi niya dito, man fil ghurfa. Sabi ni Ukhti, sino yung kanina? Si Ukhti Nur Hanifa, Muhammadun fil ghurfa. Yung man is nangangahulugan sino. So ngayon, kailangan natin banggitin yung pangalan. Kailangan natin banggitin. Hindi kagaya po ng dito sa mga naunang pattern dahil nabanggit sa tanong yung pangalan kung saan pwedeng hindi na ulitin yung pangalan. Dito naman, sabi niya man, sino. So kailangan natin banggitin yung pangalan. Sabi niya Muhammadun fil ghurfa. Dito naman sa man, maari po dito is babae or lalaki. Lalaki or babae. Sabi niya man fil ghurfa. Yung man po ginagamit sa tao. Hindi po pwedeng gamitin sa mga bagay. Yung man ginagamit lang sa tao. Man fil ghurfa. Sino ang nasa loob ng ghurfa? Either babae or lalaki yung nasa loob. Pwedeng Muhammadun fil ghurfati. Pwede rin Aminatu fil ghurfati. Taib? Wadih? Intindihan po ba? Ng mga taib. Basta sa tanong ay hindi nabanggit yung pangalan, kailangan mo banggitin sa pagsagot. Pero pag pag nabanggit po sa tanong yung pangalan, maaari nyo na pong hindi ulitin yung pangalan, tapos papalitan nyo na lang po ng panghalip yung kagaya ng hiya or huwa. Taib? Pwede pong man fil ghurfa, Muhammadun fil ghurfa, pwede pong Aminatu fil ghurfa. Pangalawa naman, sa pang-9, sabi niya, waman fil hammam. Sino sabi niya yung nasa hammam, nasa CR? Dito tayo kay Ukhti, kasi maraming Ukhti dito eh. Salamiya. Nandiyan po ba si Ukhti Salamiya? Naam, ya Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sino sabi niya yung nasa loob ng CR niyo? Aminatu fil hammam. Aminatu fil hammami. Ahsanti, barakallahu fiki. Pwede rin pong lalaki. Pwede rin sabihin natin na Khalidun, Yasirun fil hammami. Pwede po. Dahil yung man po ay pangkalahatan yan. Kung mapapag-aralan nyo po sa ibang mga subject, kagaya ng dito sa usulul fiqh, o di kaya sa mga aya, kung paano intindihin yung mga aya, yung mga hadith. Pag nakakita kayo ng man, ibig sabihin lahat ng tao napapaloob dyan. Pag sinabi na, man ata Allah, ata ar-Rasul. Man ata ar-Rasul, ata Allah. Sino sabi niya yung sumunod sa Rasul, sumusunod sa Allah. Ibig sabihin yung man dito, lahat ng tao. Lahat ng sumusunod. Tinatawag na lafdhun am. Taib. Malalaki man siya o di kaya mababae. Ahsanti, barakallahu fiki. Dito naman tayo sa pang-10. Madha ala al-maktabi. Madha ala al-maktabi. Kay Ukhti Jaja. Parang hindi ito nagtaas eh. Madha ala al-maktabi. Tayo, parang wala yan. Wala yata siya.
Ngayon dito tayo kay Ukhti Suraya. Tayo ba wala pong problema? Sana po ay safe kayo sa inyong biyahe. Importante po ay napakinggan nyo yung ating discussion ngayon para mas maintindihan ninyo. Tayo, dito tayo kay Ukhti Suraya. Tayo, parang wala rin yata. Tayo, dito tayo kay Ukhti. Parang lahat Ukhti, wala yung mga ikhwa dito eh. Parang dalawa lang yung ikhwa. Tatlo. Balikan natin si ano. Yung si Saima, hindi ba yata nakapag ano? Si Ukhti Saima, tapos na po ba? Parang hindi pa. Kay Ukhti Saima. Parang wala. Try natin balikan si Ukhti Khadija Al-Mustafa. Baka kaya na niyang magsagot. Sabi niya dito, Madha alal maktabi. Ano yung ibig sabihin ng Madha alal maktabi? Table po. Yung Mahal. maktab Yan. is misa. Naam. Yes, Sabi niya, table. Madha alal, yung ala ngayon, nasa pagitan na ng Madha at saka al-maktab. Yung ibig sabihin ng ala, ano po yung ibig sabihin ng ala? Taas po. Nasa itaas. Sabi niya, ano ang nasa ibabaw ng misa? Madha alal maktabi. Siguro may nilagay kayo sa misa at napansin namin, kaya tinatanong namin kung ano po yung nasa ibabaw ng misa mo. Madha alal maktabi. Pwede nyo pong, ano po yung mga nailalagay sa ibabaw ng misa? Pwede pong ballpen, pwede pong libro, pwede pong notebook, pwede pong depende po kung ano po yung nasa type. Ano po yung wala po akong ma-form na sagot dito. Dito po ay yung Madha, type Ukhti. Yung Madha, sabi niya ano. So, pag tinanong kang ano, babanggitin mo kung ano yung tinatanong. Sample, yung ballpen nasa ibabaw ng mesa. So, yung Madha dito, yung ilalagay mo sa kanya is qalam. Al-qalamu. Tapos, idudugtong mo lang ito. Alal maktabi. Type. Naintindihan niyo po ba? Ukhti? Yes, Sheikh. Thank you po. Yes po, naintindihan po. Bali, diretso na siya sa al-kalam. Naam. Yes. Oo. Yung Madha ay tinatanong dito yung bagay. Yung Madha ginagamit sa pangalan ng bagay. So ano yung bagay na nasa taas ng nasa ibabaw ng misa? So yun lang po, maglalagay ka lang po ng kalima at lalagyan mo siya ng alif at saka lam. Taib, pwede mong sabihin na al-kitabu alal maktabi, al-jawalu alal maktabi, ad-daftaru alal maktabi. Pwede po. Pwede rin po kung pinatong nyo yung upuan sa ibabaw ng misa, sasabihin mo al-kursiyu alal maktabi. Taib. Or kung pinatong mo yung bata sa ibabaw ng misa, pwede mong sabihin al-waladu alal maktabi. Kung ikaw mismo nasa loob, nasa ibabaw ka ng misa, pwede namin sabihin na si Khadija alal maktabi, nasa ibabaw ng misa. Taib. Sa panghuli po ay dito tayo kay Abdulaziz Vasquez. Yung panghuli. Madha ala sariri. Bismillah. Al-kitabu ala sariri. Al-kitabu ala sariri. Pwedeng meron kang alagang pusa.
paano sabihin na yung pusa nasa ibabaw ng kama, higaan? Paano po sabihin? Kittun alas sariri. Al-qittu ala sariri. Al-kittu alas sariri. Kung Kristiyano naman, meron silang aso sa loob ng bahay, pumatong sa ibabaw ng kama. Ano po yung sasabihin? Al-kalbu alas sariri. Al-kalbu ala sariri. Ahsan. Ahsan. Barakallahu fik. Taib, syukran po sa lahat ng nag-participate. Sana po ay nakakuha kayo ng faida. Naintindihan nyo po yung ating aralin ngayon. Sa mga medyo hindi po nakaintindi ng mabuti, is maaari nyo pong pakinggan ulit yung lesson natin ngayon doon sa Telegram kung ma-send po ng ating mga kasamahan na humahawak ng record na ito. Taib, inshallah. So, at pasensya po sa lahat. Medyo sumobra tayo ng 11 minutes, 12 minutes sa araw na ito. Ay